Mahilig ka mang-api. Napakasinungaling mo panli. Mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. Sa isang bansang puno ng kwento ng katiwalian, impluensya, at sistemang tila palaging may kinikilingan, may iilang personalidad na palaging nababanggit pero hindi kailanman nahuhuli. Isa na rito ang pangalang Charlie Atong Ang. Hindi siya politiko pero halos lahat ng nasa posisyon at kapangyarihan ay tila kilala siya. Hindi rin siya artista pero palaging laman ng mga balita. Isang negosyante, isang gambling tycoon, at ayon sa ilan, isang aninong lumalakad sa pagitan ng negosyo, politika at batas. Ngunit sino nga ba talaga si Atong Ang? Totoo bang nasangkot siya sa mga kasong muntik ng gumiba sa pamahalaan? May koneksyon ba siya sa pagkawala ng mahigit 100 sabongero? Paano siya nananatiling malaya sa kabila ng lahat ng paratang? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa dinami-dami ng mga mabibigat na personalities, si Charlie Tiu Hai Siang o mas kilala bilang Atong Ang maituturing na pinakamahirap tibagin kahit ng gobyerno. Ang lahat ay nagsimula sa isang kasong yumanig sa buong bansa, ang People of the Philippines versus Joseph Estrada noong 2007. Isa ito sa pinakamabigat na kasong politikal sa kasaysayan ng Pilipinas. Plunder, kickbacks, at illegal gambling ang laman ng mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Ngunit sa loob ng listahan ng mga co-accused, lumilitaw ang pangalang Atong Ang. Ayon sa mga dokumento ng korte, si Ang di umano ang middleman sa mga transaksyon ng jueteng money ng tagapamagitan ng pera at kapangyarihan. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan siya ay naging state witness, ligtas. Hindi nakulong, at habang ang iba'y humarap sa hatol, siya ay tuloy sa buhay. Sa mata ng publiko malinaw, may connection siyang hindi ordinaryo. Sino ba talaga ang ipinagtanggol niya at sino ang ipinagkanulo? Habang abala ang media sa pagbabantay sa kaso ng plunder, isang mas tahimik ngunit kontrobersyal na proyekto ang lumitaw. Taong 2000, pinatakbo ni Ang Bingo 2-Ball Project sa ilalim ng PAGCOR bilang marketing agent. Malaki ang kinita ng proyekto, ngunit hindi ito dumaan sa tamang proseso. Noon pa man, malaki na ang kanyang papel sa buhay ng mga politiko. Walang bidding, walang transparency. Ngunit may koneksyon. Lumabas sa mga testimonya ng Senado ang mga pangalang tulad ni Senator Panfilo Lacson at mismong si Pangulong Estrada na di umano'y may kinalaman sa proyektong ito. Ito umano ang naging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan ni na dating Presidente Joseph Estrada at Ilocos Sur Governor at Jueteng Lord Luis Chavit Singson. Dahil umano sa pagbigay ni Estrada ng approval sa operasyon ni Ang. Sa puntong ito, hindi na lang negosyo ang nilalakad ni Atong Ang, kasama na rin siya sa mga silid kung saan binubuo ang mga desisyon ng gobyerno. Hindi na siya ordinaryong player, isa na siyang kingmaker. Pero kung sugal at pera ang naging unang mukha ng kanyang reputasyon, ang sumunod na kabanata ay mas madilim, mas madugo, at mas mahirap paniwalaan kung hindi lang sana may mga taong naglakas loob na magsalita. Taong 2022, sunod-sunod ang pagkawala ng mga lalaking sabonghero sa iba't ibang panig ng bansa. Karaniwang mga lalaki, nasa hustong edad, at karamihan ay pamilyado. Ang iisa nilang pagkakatulad, lahat ay huling namata ang buhay sa mga sabong arenas na konektado umano sa mga negosyo ni Atong Ang. Isa-isang naglaho ang mga ito, para bang nilamon ng lupa, walang iniwang bakas, walang testigo, walang malinaw na motibo. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa investigasyon, umabot ang issue sa Senado. Sa harap ng mga senador at media, humarap si Atong Ang, tahimik, mahinahon at buo ang loob. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa mga pagkawala. Anya, isa lamang siyang negosyante. Legal daw ang kanyang operasyon. Transparent. Walang karahasan. Negosyo lang ang paulit-ulit niyang binibigkas, walang dahilan para isangkot siya sa anumang krimen. Pero para sa mga pamilya ng mga nawawala,
At para sa mga taong matagal nang nagmamasid sa kalakaran ng isabong sa bansa, hindi sapat ang mga simpleng paliwanag. Ang tanong ng marami, kung negosyo lang ito, bakit may nawawala? At kung wala siyang kinalaman, bakit tila nauugnay ang mga insidente sa mga lugar at sistemang hawak niya? Ang mga sagot ay nanatiling alingas-ngas. Pero ang ingay ng kaso ay lalong lumakas at sa paglipas ng panahon, mas dumami ang lumalapit, mas dumami ang nagtuturo at mas dumami ang tanong na hindi agad sinasagot, lalo na ng mismong lalaking palaging nasa gitna ng lahat ng ito, si Atong Ang. Ngunit nitong 2025, isang pangalan ang sumabog sa media, Julie Totoy Patidongan. Isang dating security chief ni Atong Ang. Hindi basta chismoso, hindi basta outsider, isa siyang taong nasa loob. Isa siyang dating tauhan. Alam niya kung paano gumalaw si Ang, kung paano protektahan ang kanyang mga negosyo, at kung paano tumahimik kapag kailangan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang kumalas. At nang kumalas siya, may dala siyang bomba. Sa isang malawakang press conference, inilahad ni Totoy ang kanyang salaysay. Ayon sa kanya, si Atong Ang umano ang nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa higit 100 sabonghero mula 2021 hanggang 2022. Hindi ito isolated cases. Hindi ito random. Ito raw ay isang sistemang planado, may galamay at may proteksyon mula sa ilang tiwaling pulis na tumatanggap umano ng hanggang 2.6 milyon pesos bawat buwan. Sinasabing may koordinasyon, may cover-up at may mga order mula sa taas. Hindi lang daw ito tungkol sa negosyo, ito raw ay operasyon ng takot, pananahimik at paminsan ng pagkawala. Hindi nagtagal, sumabog sa media ang kumpirmasyon mula mismo sa Department of Justice at Philippine National Police. Si Charlie Atong Ang ay kabilang sa opisyal na listahan ng mga pangunahing suspect sa kaso ng mga nawawalang sabonghero. Magkakaalam, share ko lang story ko. Dumating ako sa point na isang income lang hindi na sapat para sa pamilya ko. Kaya naghanap ako ng extra income at oo, marami rin akong pinagsisihan na online courses at online materials. Pero may natutunan ako. Dahil doon, unti-unting guminhawa ang buhay ko. May savings na, may bahay, may sasakyan, at nakakapag-travel abroad. Kaya gusto ko lang i-share ang mga nakatulong sa akin. Inipon at compile ko lahat ng online course at online materials na alam kong makakatulong din sa iyo. Litan ang link sa description at comment section. 10 milyong piso ang patong sa ulo ng negosyanteng si Atong Ang. Siguro may tuturing natin na number one most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is considered armed and dangerous. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. LG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Ang Department of Interior and Local Government o DILG mismo ang naglabas ng anunsyo na mayroon ng 10 milyong pisong patong sa ulo si Atong Ang. Ang pabuya na ito ay ibibigay sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na magreresulta sa kanyang pag-aresto. Itinuturing siyang armado at mapanganib, kaya naman hindi lang basta paghahanap ang ginagawa ng pulisya, kundi isang maingat na operasyon. Ayon sa mga autoridad, kailangang maging handa ang mga tracker teams dahil may mga impormasyon na handang gumamit ng dahas ang kampo ng negosyante para hindi sila mahuli. Dahil dito, binawi na rin ng gobyerno ang lisensya ng 6 na baril na nakarehistro sa pangalan ni Atong Ang para mabawasan ang banta sa kaligtasan ng mga operatiba. Gayunpaman, alam ng marami na sa laki ng yaman ni Atong Ang, hindi magiging madali ang paghuli sa kanya. Sinabi ng mga opisyal na dahil sa dami ng kanyang pera, madali para sa kanya ang kumuha ng mga iligal na baril o bumili ng katapatan ng mga taong magsisilbing security niya. May mga kwento rin na lumalabas tungkol sa kanyang bayolenteng ugali noon, gaya ng ulat na nanampal siya ng isang congressman sa loob ng sabungan, kaya naman lalong pinag-iingat ang mga pulis. Nilinaw naman ng Philippine National Police na wala silang plano na gumawa ng anumang extrajudicial killing, ngunit kailangan nilang protektahan ang kanilang mga sarili dahil alam nilang hindi basta-basta ang kanilang hinahanap. Sa ngayon, mukhang nahihirapan ang mga autoridad na matunton kung nasaan ba talaga siya. Pinuntahan na ng mga pulis ang 4 na magkakaibang ari-arian niya sa Metro Manila
at sa probinsya ng Laguna, pero bigo silang mahanap ang negosyante sa mga lugar na ito